Kaya nga, Carla, kakatapos yan ng barangay elections at syempre napakaraming nangampanya ang kung ano-ano mga pinaggagamit na pang-post siguro ng kanilang yung mga campaign materials nila kumbaga. Importante na malinis yan na after. Yun nga kasi syempre, ang nangyayari, naiiwan to at nagiging basura lang. At maganda sigurong malaman natin kung ano ang pwede natin gawin para nga ito ng pera at syempre dahil nalalapit na rin ng undas, ano ba ang pwede natin gawin para makatipid para sa mga pagbili ng ating mga kandila? Kaya ngayong umaga kasama natin si Commissioner Elsie Brandes de Vera, ang Eco Waste Coalition Manager, Trustee and Treasurer at isang Lecturer and Consultant of Health and Environment, Herbal Medicine, Food and Drinks and Senior Citizens Concern. Magandang umaga po, Commissioner Elsie. Magandang umaga po naman. Commissioner, siguro maganda nga po simulan natin itong mga campaign materials. Ano po bang pwede natin gawin dito para nga po hindi lang siya nakakasira sa environment at nagiging basura? Paano natin siya pwedeng i-recycle at pagkakitaan nga ng pera? Itong mga basura natin ay talagang hindi basura kasi may pagkikitaan tayo dyan. Katulad ng mga tarpaulin na ginagamit nila, ang iba ginagawa nilang bag, no? Tapos ang iba naman gagawin ng para pang sa bahay nila. Ito po ay talagang importante kasi ang aming sa Eco Waste, in fact, we gave 10 points to the COMELEC for the candidates to follow. Ngayon, ang isa po niyan ay ang pag-aayos ng ating At saka ang Eco Waste nagtutulong din maglinis ng mga streets na we have to clean up the streets. Ngayon, isi-segregate nila ang papel o ang mga bottles like that and sell it to the junk shops na they will earn. Ang mahirap dito naman, at sana naman ang paglalagay ng mga kanilang papers or any advertisement, yung mga pangalan, sana it should be one place only so that it's easy to clean, di ba? Kung nakakalat, lahat nakakurtina kung saan-saan linalagay. Kaya po, kailangan nila sa isang lugar lang na ilalagay para kung linisin, madali lang. At saka naman, reminder din po sa mga candidates at saka mga kung sino man sila, kailangan magtulong naman din po sila maglinis. Kahit na mga manalo man kayo, matalo, ay gawin niyo yung part para linisin nga yung mga basura. Kailangan po yun. Katulad niya, nakikita naman ninyo ang dumi. And then they should limit also their papers ng balota kung saan-saan. Kasi tinatapon lang po yun. Ngayon kung inaayos nila po yun ng mga balota na yan, aayusin nila. Tapos ipagbibili nila sa bumibili or junk shop. Kasi that will be used again. It can be recycled again. Yung mga ganito pong bagay, magkano ba usually ang bentahan nito sa mga junk shop? Para siguro, pag nalaman ng ating mga manonood ngayong umaga, siguro magganahan din sila na maghakot na, kumbaga, maglilinis ka na, may pagkakakitaan ka pa ng pera. Ang iba-iba naman na mga, iba-ibang junk shop, iba-iba ang presyo ng kanilang, nakokolekta na waste, Ngayon, kinikilo nila kung papel, kinikilo po nila kung empty bottles, meron din silang niyan. Kung minsan 10 cents lang ang isang bottle, kung minsan naman by kilo, 100, ganun ang kanilang At saka itong papers by dinadangkal nila, kung minsan 6 pesos, 600, ganun. Marami po silang talagang mapagkikitaan kung marunong lang silang maghanap. At saka, the junk shop are very willing to accept bottles, paper, can. Katulad ng lata po, kung mayroon katulad ng sardinas, lilinisin yung sardinas and then they will put it in the recycled for can. Ngayon po, ang ginagamit nito, yung recycled can, hindi na for food. They make it into can for the paint. 'Di ba pag bumibili ang mga corporation or company ng paint, they usually buy in drum. Yes. And then they place it and 1 ounce, 3 quarts, ganun po. Itong mga can na ito ay galing talaga sa recycled. And even katulad ng plate sa ating auto. Those are canned na it was labeled and then they put the print in the other hand. So marami pong pagkikitaan po ang mga tao, especially those who are really on waste pickers. When we call them eco-aid, hindi na po basurero. Okay.
Ma'am, pag-usapan naman natin yung paparating na ondas. So of course, maraming bibili ng mga kandila, pero sinasabi nga na mayroon palang health hazards. Dapat alamin natin kung anong klaseng kandila yung bibili natin. Ano ba kailangan natin tingnan? Ang ating kung maari, product ng Philippines kasi walang chemical katulad ng lead, chromium, ang ibang niyan may cyanide pa, may mercury, which is dangerous, no? Ang advice din namin sa manufacturer, they should always put the label on the product. However, hindi naman po lahat na manufacturer talagang naglalagay ng label doon. Yun ang aming isang ginagawa ngayon. And then, we buy from other, sa sidewalk, and then we also buy goods from the different department store. And then, we examine it with the X-ray na it can be detected kung may lead, kung may chromium, kung may mercury, yung product na yun. Okay. At saka, importante din po yung mga ganitong darating ang Christmas, ang toys. We have also examined all of the toys. Even in Davao and Cebu, we collected and then we brought it here and then we have to have it an X-ray. Kasi meron niyang maliit na, parang X-ray lang na maliit na, pinipoint-point, pag-press mo lang, the amount of lead, the amount of chromium, the amount of mercury will be right away in few seconds, nandyan na po ang result. Okay. Ito siguro, Mama, baka meron kayong mga huling pangapaalala or mga tips po sa ating mga mamimili ngayon at sa mga kababayan natin. Dahil nga nalalapit na nga po ang undas, mga safety reminders para sa pagbili ng mga kandila at mga candle holders, pati na rin sa nalalapit na Pasko para makapag-ingat sila sa pagbili ng laruan para sa kanilang mga anak. Kaya po ang kailangan din po education for parents, hindi lang sa mga ibang tao. And then, na if possible, the parents should be educated. Kasi kung ang mga anak nila, kasama nila mamimili, siyempre tuturo ng bata, yun gusto ko yun, mami, bibilhin, parang masaya. Kaya lang po, kung ang parents ay educated and they are aware what is chemically or toxic sa toys, alam nila kung paano bibili. So, maybe we can buy na hindi yung painted kasi ang paint meron din lead din at saka tapos yung mga katulad ng maybe meron tayong toys na made of wood na without any varnish, without any marami naman pong ganung product natin alternative. And those also of this yung ating mga candles maari lang product natin ang gawa and then alam niyo yung mga waste pickers, they collect yung natunaw na wax. Wax. Ngayon, they can make out of it, they can make an art of it. Katulad nito, pwede natin ito gagawin. Yan gagawin natin para naman kailangan natin magagawa. And then if they can make it a very beautiful product, they can sell it. So even a little industry at home, they can do it. Yes. Alright, maraming salamat. Ang dami natin natutunang tips ngayon at syempre mga safety reminders din mula kay Commissioner Elsie Brandes de Vera, ang Eco Waste Coalition Trustee and Treasurer, Lecturer and Consultant of Health and Environment, Herbal Medicine, Food and Drinks at Senior Citizens Concerned. Maraming salamat po sa inyong panahon. Thank you very much, Carla. Thank you po. Thank you very much, Roy.